So bakit po pinipilit ilabas itong ebidensya na to? Unang-una, Pastor Kibuloy, mga bossing. Kinakatok na natin sila para damputin, para kuhanin, no? Si Pastor Kibuloy. Dahil po bakit? Hindi naman po natin ipapadampot yan ng walang dahilan eh. Dahil po sa Senado, talagang kailangan na niyang magpaliwanag. Tungkol po doon sa napakaraming tao na nagrereklamo sa kanya na inabuso po, mga bossing. So, to cut the story short, patayin muna yung usapin doon. O eto, vlog. O, pasok tayo doon. Kaya nga po, pagpasok po ng vlog natin, mga kababayan, wala nang, please subscribe this channel, wala nang ganun. Rekta na po agad tayo. Sinabi agad natin, sana pagkatapos nitong araw na ito, na naipaliwanag po ng mga magagaling na mga vloggers, mga kababayan, na yun po ay peke at lalo na po, ito ang pinakamatibay na ebidensya. Ang pinakamatibay ang PIDEA po mismo, mga kababayan. No? Kaya sabi ko, sana tapos na to, last issue na to, mga kababayan, para dito sa Pulburon video. Kasi po, ginagawa na lang po nila, i-cover kung ano yung talagang kailangan harapin, mga boss. So, Pastor Kibuloy, ayan, nauudlot na. Dahil po, yung Sergeant at Arms daw, sabi ng mga kapulisan, wala pa din. No? Hindi pa din daw sila pinupuntahan. Hindi natin alam kung gaano katotoo yung ganon. Or, itong mga kapulisan, medyo jokot, no? Kay Pastor Kibuloy. Hindi po imposibleng mangyari yan. Hindi ko naman sinasabi 100% na natatakot sila kay Pastor Kibuloy. Pero, sa tingin ko lang, mga kababayan, base na din po doon sa mga DDS vloggers, takot daw po ang mga kapulisan na damputin si Pastor Kibuloy. Pinagmamalaki pa nila. Sinasabi pa nila, hindi nyo mahuhuli yan. Takot ang mga pulis dyan. Biruin mo yun. Pagmukain mo na takot ang kapulisan natin sa isang individual na may kinakaharap na mga reklamo. Ano ibig sabihin nun? Nakakatakot po yun, mga bossing. Diba? Ibig sabihin nun, pwedeng maghari-harian ang mayayaman, ang mga bilyonaryo, ang malalaking tao sa bansang Pilipinas. No? At kahit na magsumbong ka sa pulis, kung ikaw ay mahirap, hindi ka hindi ka papansinin kasi yung tao na kalaban mo malaki. Ayan, 1,521 viewers. Paki-like nyo na din po itong itong live stream natin, mga bossing. Pangalawa, West Philippine Sea, mga boss. Sa West Philippine Sea, mga kababayan, nagtuturo-turuan na po sila, no? Dahil nakikita nila talagang sumasabog inumpisahan po ni Roque. Biglang, alam nyo si Roque, mga kababayan, nung umpisa po, nung umpisa na talagang spokesperson siya ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, sabi ko okay to, magaling siyang sumalag doon sa mga ibinabato ng mga media. Kasi talagang mga media yun, pak, talagang banat ng banat kay PRRD, di ba? So si Roque, nagiging parang parang panangga, di ba? Hindi yan ganito, ganyan. Depende sa iyo yan, ganyan, bla bla bla. So ngayon, napapansin ko, parang nagiging ob-ob, no? Dahil na lang po, mga kababayan, unang-una, kung ano-ano na din pong mga kapekean ang pinagsasasabi ni Roque. Isa sa i-discuss natin, mga kababayan, yung yung Sal Panelo versus Roque, round 2. Mga bossing. Una na kasing binutata ni Roque, ni Panelo yan mga kababayan. Yung tungkol doon sa tulog-tulog at tumawag daw si Duterte. Pangalawa naman po, eto ngayon, wala daw gentleman's agreement. Kasi mga boss, yung gentleman's agreement, kung bago po kayo, no, kung kapapasok nyo pa lang po sa usaping politika, yung gentleman's agreement, luging-lugi po tayo doon. Luging-lugi po tayo doon. Na si Roque ang nagsabi, lahat naman mayroong gentleman's agreement Di ba? Sabi niya, walang secret agreement, ibinalita yan. No? Kumbaga, nasabi din niya ni Boy 10K, Alan Peter Cayetano. Pero wala po ako talagang narinig na gano'n na mga balita. Nung panahon na yon, mga bossing. So, tinatakpan na din po nila yung West Philippine Sea na yan dahil, dahil nga mga kababayan,
nahahalata na sila, wag nating sabihing ipinagbili nila, 'no? Wag nating sabihin pinagbili nila. Medyo harsh naman 'yun. Nahahalata, mga kababayan, na 'yun palang ano, 'yun palang West Philippine Sea, sila ang nagiging dahilan kung bakit tayo ginigipit ng China ngayon, mga bossing. Oh, turo pa ni Roque. Ano sabi ni Roque? Lahat naman may gentleman's agreement, eh. Oh, ganito lang naman 'yan, eh, diskarte lang naman ang dapat gawin diyan. Diskarte daw po, mga kababayan, kasi si dating Pangulong Duterte daw po diskarte ang ginawa. Ano po 'yun? Yung sabi Ma'am Lynn Tamori, salamat po. 'Pag umupo si Kibuloy sa Senado, ang daming damay. Ayan po. Ay talagang siguro kaya iniiwasan na din po. At the same time, kaya po ayaw na din humarap sa Senado dahil po yung mga kaso, kagaya na lang po sa Davao, ayan, umano na yan, gugulong na din po yan. Tapos yung isinampang kaso sa malapit sa Pasig, gugulong na din po yan, mga kababayan. At yung sa Pasig, no bail. Kaya ang mangyayari, mga kababayan, pagka kung napakahirap ipatawag sa Senado ni Pastor Kibuloy, baka mamaya, pagkatapos ng hearing, mga boss, idire-diretso na sa city jail. Para, kumbaga, ang hirap mong hanapin, dito ka na muna. Oh, or i-detain na muna sa Senado after, tapos diretso sa city jail. Isa din po yan, mga kababayan. Kaya, nako, nalinti ka na. Kaya, ano ginawa nila? O eto, pasabugin mo na yan, Maharlika. Ilabas mo na yan. Ilabas mo na yan para ma-divert na dyan yung topic. Ayan. 'Di ba? Ganyan yan, mga bossing. 'Di ba? Yun po ay ano natin, pag-aanalisa sa mga kaganapan po dito sa politika. So, may nagsabi, sinabi daw ni Maharlika na, "Ay, Anthony Lim, magandang tanghali sa iyo." Ayan. Shampoo ni Lola, hello din po. Kaya ngayon, mga kababayan, no? Labas na 'yan para mamatay na yung issue sa West Philippine Sea. Para mamatay na yung issue diyan sa kay Pastor Kibuloy. Pero pansamantala lang po 'yan, mga bossing. Lalong-lalo na pagka ganito at talaga namang mismong PIDEA na po ang nagsasabi, mga kababayan, na wala, no? Nawala. Wala ang katotohanan yung sinasabi nila. Diyos ko po, ay nako. May nagsabi din po, no, na April to daw po ilalabas yung video. Tanghali na, wala pa ba? Tanghali na, wala pa ba? Uy, Tio G, bakit naman nandiyan ka sa ano? Nasa digmaan naman yung tanong mo. Ang layo na, ano yan, tanong ob-ob? Iba yung dinidiscuss natin dito tapos ang tanong mo yung ang layo. Bakit naman? Wala kang maitanong tungkol dito sa discussion kung ano yung dinidiscuss natin? Ba't ang layo? Ganyan ba talaga kayo, mga DDS? Ganyan kayong DDS na pag hindi masagot, lalayo yung topic. Iba yung sasabihin. 'Di ba? Nako. Kaya yung mga vloggers ninyo, umiikot na yung mga tumbong, nahihilo na po kaka-explain. Hanggang ngayon, hindi pa din ma-explain ng maayos.